Mga kapatid, basahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pag-iibigang magkakapatid. Ang isa sa napakahalagang aral o doktrina na tinanggap natin sa Iglesia ni Cristo ay ang pag-iibigang magkakapatid o ang kapatiran. Subalit nakalulungkot dahil ang bumangong mga suliranin sa Iglesia at ang naging hakbang ng kasalukuyang mga tagapanguna ay nagbunga po ng pagkakabahabahagi, paglalabanan na sumira ng kapatiran. Marami sa mga kapatid at mga mahal natin sa buhay ang napuot sa atin. At ang iba sa atin ay ganoon na rin ang nararamdaman sa kanila. Pag-aaralan natin ang leksyong ito upang malaman natin ang marapat nating gawin o kung paano natin dapat harapin ang lumulubang suliraning ito sa kalagitnaan ng mga magkakapatid sa iglesia. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Anong utos ng Diyos ukol sa kapatiran sa loob ng iglesia? Ang sagot, utos ng Diyos na ibigin natin ang pagkakapatiran. Kaninong utos ang nagsasabi na tayo ay umibig sa kapatiran? Walang iba kundi ang Diyos. Alin ang pagkakapatiran ang dapat nating ibigin? Ang pag-iibigang magkakapatid kay Kristo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa kasunod po na bilang, paano natin dapat ibigin ang mga kapatid natin sa pananampalataya at gaano kahalaga na ibigin natin ang pagkakapatiran sa loob ng Iglesia? Ang sagot, magag-ibigan tayo sa isa't isa kung paanong inibig tayo ng Panginoong Heso Kristo. Sa ganito'y makikilala ng lahat na tunay tayong mga alagad niya. Sino po ang dapat nating tularan sa pag-ibig na iniukol niya sa atin? Ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po pinatunayan ng Panginoong Hesukristo ang pag-ibig niya sa atin? Bagamat tayo'y makasalanan, inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano po ang napatutunayan natin kung may pag-ibig tayo sa isa't isa? Tunay tayong mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na itiniwalag tayo ng kasalukuyang namumuno sa iglesia, hindi pinagtibay ng Diyos yun. Nananatili tayong mga kaanib sa iglesia ni Kristo at tunay tayong alagad ni Kristo. Upang mapanatili natin ang ganito, dapat din nating panatilihin ang pagmamahal natin sa kapatiran kahit pa may mga kapatid na nagsusumpa na sa atin. Sa ikatlong bilang, paano tayo dapat magtawagan sa isa't isa sa loob ng Iglesia ni Kristo? Ang sagot, tayong lahat ay magkakapatid. Kaya dapat nating tawagin ang isa't isa na kapatid. Sa ikaapat na bilang, paano natin maipakikita o mapatutunayan na may pag-ibig tayo sa ating kapatid sa pananampalataya? Ang sagot, kung ang sino man ay merong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakitang may kapatid na nangangailangan, dapat niya siyang kaawaan at tulungan. Mga kapatid, kung merong mga kapatid na nangangailangan ng tulong, dapat ba nating baliwalain? Dapat ba nating sila ay huwag pansinin, pagtawanan, apihin, o dapat nating tulungan? Ang sagot ay dapat nating tulungan. Sa kasunod na bilang, subalit ang lahat ba ng mga kapatid na nangangailangan ay dapat tulungan? Ang sagot, dapat tayong magsihiwalay sa mga kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap natin. Dapat ba nating tulungan ang lahat ng kapatid na nangangailangan? Ang sabi po sa Biblia, layuan natin, magsihiwalay tayo
sa sino mang kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Linawin natin sa kasunod na bilang, sinong tinutukoy na mga kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi sumusunod sa mga aral ng Diyos? Ang sagot, ang mga kapatid na hindi man lamang nagsisigawa o ayaw magtrabaho. Yan yung mga tamad. Kundi mga mapakialam pa sa mga bagay ng iba. Ipinag-uutos sa kanila na sila'y magsigawa at magsikain ng sariling tinapay. May mga pagkakataon ba na nakakakita tayo ng mga kapatid na ayaw gumawa? Sa halip ay mapakialam pa sa mga bagay ng iba. Meron. Ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanila? Dapat silang magsikap, magtrabaho, magpagal, at kumain ng kanilang sariling tinapay. Sa kasunod na bilang, anong batas ng Diyos ukol sa mga tamad at ayaw magtrabaho? Ang sagot, kung sino man ay ayaw gumawa, huwag din naman kumain. Ang problema, mga kapatid, kung sino pa yung tamad, yun ang malakas kumain. Ang tamad ay walang karapatang kumain. Sa kasalukuyan po, maraming mga kapatid ang napupuot, nagagalit sa atin, nagsasabi na tayo raw ay nasa kadiliman na dahil tiwalag na raw tayo at sila'y nananatiling nasa liwanag o ilaw. Gayunman, tayo na pinararatangan nila na nagdilim, nagpapatuloy naman tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos ukol sa pag-iibig ang magkakapatid sa iglesia. Kaya alamin natin sa kasunod na bilang, anong malaking pagkakaiba ng mga napupuot at ng mga umiibig sa kanilang kapatid? Ang sagot, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. Malinaw po yan. Sino pong nasa kadiliman pa? Bagamat nag-aangkay, nagsasabing sila'y nasa liwanag, yung napupuot sa kapatid. Sino po yung mga nasa liwanag? Ang umiibig sa kanyang kapatid. Kaya, anong pipiliin ninyo? Ang tayo'y nasa kadiliman o nasa liwanag? Piliin natin yung tayo'y nasa liwanag. Kaya, huwag nating tutularan ang mga napupuot sa kapatid sapagkat sila ang tunay na nasa kadiliman pa. Sa halip, magpatuloy tayo sa pag-ibig sa ating mga kapatid kahit pa sila'y napupuot sa atin para mamalagi tayo sa liwanag. Ang Diyos po ang may utos na mag-ibigan tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Pag-aaralan po natin sa susunod ang karugtong ng leksyong ito. Bago tayo tumayo at manalangin, ay basahin natin ang paksa. Ang pag-iibigang magkakapatid. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Kami tinulungan mo na matupad namin ang aming tungkulin, na ikaw ay aming purihin, sambahin ang iyong pangalan. Nawa po pakinabangan naming lubos ang iyong mga katotohanan. Lumakad kami, mabuhay kami ng ayon sa iyong mga salita. Nawa po lumago ang pag-ibig sa amin upang higit sa lahat makapagpatuloy kami sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Patuloy mong pagpalain ng aming mga kapatid. Ibiyaya mo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Pakibantayan ang kanilang mga anak. Paglaanan ng magandang kapalaran sa kalwalhatian ng iyong Panginoon. Sumasampalataya kami, Ama,
Pagka nabuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, kailanman hindi kami mahihiwalay sa iyong pagmamalasakit. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang. Inihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.